162 nabuhay ang nawala dahil sa mga maling desisyon at kapabayaan. Siksikan, hinarangan na emergency exit, at pintong bumubukas pabalik sa loob. Ito ang naging bitag ng mga estudyanteng nag-celebrate lang naman ng kanilang graduation week sa Ozone Disco noong Marso 18, 1976. Bakit nga ba ito naganap? Alamin ang katotohanan. Gabi ng Lunes, graduation week noon, puno ang Ozone Disco ng mga estudyanteng nagse-celebrate. Siksikan ang halos 400 estudyante sa isang club na kasya lang ang 40 tao. Bandang 12:00 ng gabi, umuusok na ang DJ booth. Pero sa halip na tumakbo, naghiyawan pa ang mga tao dahil akala nila ay kasama ito sa sound system. Sa isang iglap, kumalat ang apoy. Nagpanikan ang lahat papunta sa nag-iisang labasan. Pero nang lumiyab ang apoy, huli na ang lahat. Alam mo ba kung bakit walang nakalabas? Ang emergency exit, hinarangan ng katabing gusali. At ang main door, imbis na itinutulak palabas, bumubukas ito pabalik sa loob. Dahil sa dagsa ng tao, lalong naipit ang pinto at walang makabukas. Nang maapula ang apoy, tumambad ang pinakamalalang bangungot. 162 bangkay ang natagpuang magkakapatong at magkakayakap sa may pinto. Ang mas masakit pa rito, napatunayang substandard ang fire safety ng club, pero naaprubahan pa rin dahil sa korupsyon sa ilang opisyal ng lungsod. Hanggang ngayon, marami pa ring kwento ng kababalaghan ang naririnig ng mga residente malapit sa dating kinatatayuan ng Ozone Disco, mga boses na umiiyak at musikang tumutugtog sa madaling araw. Ikaw, pamilyar ka ba sa kwentong ito? I-comment mo ang opinyon mo at huwag mong kalimutang mag-follow para sa iba pang true crime stories sa Pilipinas.